I would give myself an advice, that would be, tingin ko yung pagiging fighter ko. Because sometimes being a fighter, it's always a bit a journey. And my life is just like a roller coaster because sometimes you're up and sometimes you're down. So that's what's most important is for you to be able to cope up in life. Siguro nandun yung part na kailangan natin tanggapin na minsan talagang natatalo, minsan nananalo tayo. Pero the fact na nakikita natin na nabubuhay tayo ng maayos, there's always been a light in our darkest. So, yun nga, maraming life lessons pero ang pinakamaganda dun is you're still alive for what you are and who you are wanting to be, diba? Sabi nga nila, you cannot allow everyone to step down on you. You should have to learn from yourself, and that's what's most important. It's for you to order to live in a full of life. Just cherish and let God put in your heart. Siyempre, parang yan. Sumikat para maghanap buhay ng maayos. At saka, kailangan kumita ka ng kumita sa hirap ng buhay ngayon. Kasi, lalo na ngayon, pandirap. Tumapang daily. Kaya kailangan kumita ng kumita sa hirap ng buhay. Pag di ka nagtyaga, walang nilaga. Ilang mapapayo ko. Ang may mapapayo ko sa sarili ko ay yung pagbutihin pa at patuloy na tumulong sa magulang. Ang pagtulong kasi sa magulang kasi ang may kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan. Sa akin kasi kaya pagtulong sa magulang dahil 70 years old na yung aking tatay. Nag-upholstery siya, walang ibang katulong kundi ako. Kaya yung patuloy na pagtulong ko sa kanila, pamilya, ayun po ang aking nakikita ang dahilan. Ang kailangan ng payo ng sarili ko, maging mabuting tao at matakot sa Diyos, unang-una. Kasi pag wala tayong Diyos, hindi tayo na itutuwid ng sarili nating kakayahan. Ang kaya lang natin ituwid, yung mga bagay na alam mo lang. Pero pagka mag-guide sa atin ay Diyos, yun ang pinaka-the best. Ang payo ko sa mga ibang tao, maging masunurin tayo sa Panginoon. At saka kung bakit, kasi naranasan ko na yung bagay na hindi dapat na maranasan ng isang tulad ko na edad. Kaya ayoko nang mabalik yun. Buhat nung ako, umapit sa Panginoon, nalaman ko na sa sarili kung ano yung mali at tama. Kaya hindi na dapat binabalikan ng isang tulad kong ganitong edad. Sound advice. Ito ay ang payo na makatwiran at nagbibigay ng gabay para makagawa ng tamang desisyon. Ang payo ay kadalasang ibinabatay ng isang tao sa kaniyang karanasan at kaalaman sa buhay. Pero kung Biblia ang tatanungin, kanino nga ba makakakuha ng magandang payo? Ang pinakamahalaga yung maipapayo ng Diyos sa ating lahat, na ang anyaya ng Diyos sa ating lahat, nasa Mateo 11:28 hanggang 30. Pakibasa, Sister Luz. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kapatid, ang Kristo'y mayroong bukas na kamay na nag-aanyaya sa lahat ng tao. Pati yung napapagal na, pagod na ang kaluluwa sa kasamaan, pagod na sa bisyo, pagod na sa mga problema, pagod na sa sari-saring kasamaan sa buhay. Halika yung lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin ng wika niya. Ang kanyang payo, pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Let us learn in Christ. Lumapit tayo kay Kristo sa layong mag-aral sa Kanya.
Ang Kristo hindi magkukulang ng turo. Kaya nga kami nag-aanyaya ng indoctrination sessions because yung salita po ng Diyos may power po yan para pagbaguhin ng isang tao. Mabisa yan Basahin natin ng Hebreo 4:12, kapatid na Luz. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga Mabisa haka yung ng salita ng puso. Diyos, matalas, buhay, parang tabak na may 2 talim. Yun po ang mapapakinggan natin sa Kristo. Kaya sabi niya, hali kayo, mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo, mapagpakumbabang puso. Makakasumpong kayo ang wika ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Yun ang masasabi ko, kapatid, sa lahat ng tao. Inanyayahan tayo ni Kristo na mag-aral sa Kanya. Mahabang buhay tayo sapagkat meron tayong allotted time, huwag nating sayangin. Baka dumating yung panahon, ay wala na tayong panahon, saka natin maiisiping mag-aral at magsaliksik, baka huli na tayo.